Good morning guys! Welcome again sa konting kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. Ano ba meron na tayo ngayon? I-discuss ko itong race bike na ginawa namin for the upcoming event natin sa Vespa Cup this coming October 11. Now, in preparation, bukod sa nag-modify kami ng engine, kaya ako nag-vlog today just to tell you or just to give you awareness dun sa mga sasali din sa Vespa Cup na we have to do certain safety measures sa ating mga bikes bago natin to itakbo sa track, lalo na doon sa Vespa Cup. Kasi sa Vespa Cup yata, ito yung pang pro racing to mga to eh. So, ang preparation na kailangan natin gawin dito, bukod sa engine, syempre kailangan modify ng engine mo. Bukod doon, we have to take into consideration yung safety ng ating motor at safety ng kapwa natin rider sa track. Now, ano ba yung sinasabi ko safety? Number one, tuturo ko sa inyo itong mga ginagawa namin. I have this special tool and also meron akong safety na cable. We call this safety wire. Ito yung ginagamit natin sa racing. Ito tulad yan, mga ganyan. Yung parang alambre natin twist. Ano nga bang function yan? Ito pa, meron pa dito sa ilalim. Makita ko sa inyo yan dito sa ilalim. Yan. Pati ito. Kung mapapansin nyo, naka-bolt on yan or nakatali yan doon sa mga tornilyo natin. Now, bakit? Sa racing kasi, ang motor natin ay under stress. So, ibig sabihin, maximum performance niya, tatakbo mo na matulin yan, ma-vibrate ang motor, may possibility na lumuwag yung mga tornilyo. So, kaya natin nilalagyan ng safety wire, halos lahat, even yung grips natin, may mga safety wire to para pag ginagamit mo siya, hindi siya nahuhugot or anything na yung mga nuts and bolts natin na naka-exposed, during vibration kasi pag tumatakbo ka sa racing, may possibility lumuwag. So kung meron ka safety wire, tinatalian natin yan, may butas yan dun sa ulo ng ating mga tornilyo, and then doon natin papasok safety wire, kakabit siya doon sa katabi niyang tornilyo or katabing component. Kasi once umikot yung ulo ng tornilyo natin at may tali yan dito, nakatali ng safety wire yan dito, lumuwag man siya up to a certain point lang, pero hindi niya to the point na parang tanggalin yung tornilyo na yan. Kasi again, reminder lang sa mga sasali doon sa ating Vespa Cup, safety natin at safety ng kapwa rider. Kasi kung sakasakali na may lumuwag dyan, natanggal, nahulog sa racetrack, kumama doon sa gulong ng katabi mong motor, may possibility sumemplang siya or magkaroon ng catastrophic event pag sa mga ganong klaseng pangyayari. So, yun yung mga iniiwasan natin. Ito ay racing standards to. Even MotoGP, mga racing na mga NMAX, Aerox, Snipers, ginagamit din to. So, ito tinuturo ko lang to para doon sa mga first-timer na sasali sa Vespa Cup, sa track day, yan. Medyo, this is more on the safety side ng ating mga Vespa. So, yun ang tinuturo sa inyo ngayon. So, we're not going into the details kung anong meron dito sa motor na to kasi nga we're preparing this for the Vespa Cup 2025 dito sa Carmona Racing Circuit. Now, kasi magpa-practice run to later on and kaya ko lang pinakita sa inyo, nagkaroon lang ako ng opportunity na pakita sa inyo yung ating mga ginagawang safety dito sa ating motor para at least pag ginamit na natin siya sa Vespa Cup sa October, medyo race ready na siya and nasa racing standards lahat. Kung mapapansin nyo rin, ang ating mga tail light, signal lights, lahat wala, puro plastic na lang yan. Kasi may possibility rin pag nasa racetrack kasi na nababasag yan. So nagsha-shatter yung mga salamin or yung mga plastics niyan. Yun din kumakalat din doon sa daan, nagiging cause din ng pagkadulas ng gulong doon sa kasunod mong rider sa likod. So again, safety standards yan, racing standards to, wala dapat yung mga mababasag na components dito sa ating mga Vespa. Usually iba, pag may nakakabit yan, tinitape pa ng duct tape.
Yun yung ginagawa ng iba. Para kung pwedeng hindi na natanggalin, at least safe, mabasag man, andun lang siya sa loob ng duct tape. So, ganon. And then ito, kung mapapansin nyo rin, master switches na lang siya. Start ko medyo maingay lang. Yan. So, may safety cut-off din siya. Ito yung pinaka-master switch niya ng on and off. Kasi sa racetrack, again, kung pang race bike ang gagamitin mo, hindi mo kailangan ng susi. Hindi natin kailangan ng susi sa racetrack. At hindi rin tayo pwede maghanapan ng susi pagka mag-i-start ng race. Hindi pwede nawawala yung susi. So, ginawa kong ginto to na race ready. Master switch lang siya at saka push button start. Okay? And then, for safety reasons then, for example, anything goes na may mangyari dyan, ang cut-off mo, isa lang. Patayin mo yan, patay lahat yan. So, yun ang ginawa kong isa pang safety features na itong motor na to. Another one, bakit ako may tukod dito? Itong stabilizer link na to. Ito is made of aluminum also. Ginagamit na to sa mga racing, even sa Thailand, kung saan man, Indonesia, ginagamit na rin yan. Marami nang gumagamit niya even sa mga Japanese bikes. Now, ito, in-integrate ko lang to sa Vespa. Ano nga ba ang silbi niyan? Ang silbi niyan, etong pinakatukod na to is more on stability. Kasi ito, nakalutang kasi itong ating, tawag dito, yung poste ng ating steering. Nakalutang yan. So, everything na nakalutang na ganyan, kung walang tukod dito sa gitna, wala dyan, may possibility, kasi under stress nga motor, pag tumatakbo yan, pag gumagalaw yan, nagfe-flex, gumagano ng ano yan, gumagano ng ulo. So, as much as possible, sa racing, mas maganda, may tukod yan dyan, more on stability. More on dun sa stability yan. So, yan. Kaya meron tayo niyan. And any other things na nilagay ko, Brembo brakes, caliper, basta hindi naman kailangan Brembo, pwede namang any other calipers, basta aftermarket na mas malakas ang preno. Kasi yun ang kailangan natin sa racing din. Kasi bukod sa matulin tayo, kailangan din natin ng braking power. So, kailangan maganda rin ang brakes na ilalagay mo dyan. And also, ito, mga aftermarket na rin yan na brake masters and levers. Kasi ang kailangan natin dyan, ang brake master mo, maganda rin ang dapat ang pump. Maganda na rin na para mas responsive ang preno nyo when it comes to racing. So, yan ang mga binago ko dito sa Vespang to. Sa engine, again, I'm not going to go into details. And ano pa ba? Makikita natin gulong. Kailangan kasi soft compound ang gulong natin. Ang gulong natin is gamit natin is Pirelli SC. That is a soft compound ng Pirelli. Gamit talaga yan sa track. And kung makikita nyo, medyo oversized ang mga gulong kasi kailangan natin yan is more of dun sa traction kasi ng ating mga Vespa. So, other than that, wala na. Ito, nag-extend lang ako para doon kasi naka-racing boots tayo. Pag plastic kasi kinakapitan mo, madulas. So, nag-extend ako dito. And also, kung mapapansin nyo yung upuan, mas mataas yun dito sa harapan kasi when it comes to cornering, kailangan yung may kinakapitan dapat yung binti mo at saka yung suit mo. So, ang material nitong ating upuan na parang rubberized na na leather to, nakakapit yung leather suits din natin. So, yung racing suit kasi natin, kailangan kumapit, hindi pwedeng madulas. So, kasi baka pag banking natin, sumama naman tayo. So, very important to. Very important yung modified ang upuan mo. So, other than that, wala nang gauge, wala nang ilaw, wala na lahat kasi kailangan natin mas magaan, lightest as possible para sa racing. Hindi natin kailangan yung mga unnecessary na mga pyesa dito. So, this is built for racing. This is built for speed and performance. So, yan yon. Napakita ko na sa inyo. And hopefully, yung mga sasali ng Vespa Cup sa October, hopefully, maano nyo rin yung mga ginto. Lagyan natin ng mga safety wires. Again, this not just for our safety, safety rin also to ng mga kapwa natin riders sa racetrack. So, yun lang. Thank you for watching and hope to see you soon again on our next video. And please do like, share, and follow dun sa ating Facebook and dun sa ating YouTube channel. So, thank you very much guys and see you soon.